So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, Samsung Galaxy A16 LTE. Ito na yung best option nyo na i-purchase ngayon 2026. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, since itong A16 LTE ay grabe arangkada pa rin ngayong 2026. Nagulat ako kasi nireview ko to nung 2025 pa. I think nung last quarter ng 2025 nireview ko siya year end. Pero akala ko mawawala na to sa market kasi nga nandyan na yung A17, nandyan na yung A17 5G. Kasi yung A16 5G wala na eh. Hindi na siya lumaban. Talagang nag-give up na. So, finase out na nila yan. Pero continuous pa rin ang A16 LTE. Grabe, nagulat ako mga ka-J-Vlog na still ngayon 2026 ay available pa rin ito sa official store ng Samsung sa online. Again, i-check natin siya ngayon. Lalo-lalo na po, payday sale po ngayong February. Makukuha nyo lang ng napagandang deal itong Samsung Galaxy A16 LTE. So ayan mga ka-J-Vlog, the Samsung Galaxy A16 LTE as of ngayong February katapusan, grabe. Pwede nyo lang makuha to ng 5,000 pesos. So possible at a range of 4 to 5,000 pesos, makukuha nyo yung Samsung Galaxy A16 LTE. Again, bumabalik yan sa 6,000. Pero nakakatuwa na pwede nyo siya makuha for as low as 4,000 pesos pag sale. Maganda man lang ang timing, 5 to 6,000 pesos. Pero yon, sabihin na natin ang range is 4 to 6,000 pesos for the Samsung Galaxy A16 LTE. Again, this is a last year. I think hindi nga to last year pa eh. This is a 2024 smartphone. Pero still alive and kicking pa rin ngayon 2026. Yan yung isang nagpapatunay na sobrang lupit ng software update. Kasi kayang-kaya pa rin nila ibenta yan ng ilang taon pa man. Maganda pa rin yung specs at na-update pa rin. Kasi yung Samsung Galaxy A16 LTE ngayon mga J-Vlog ay pwede na ma-update sa Android 16 with One UI version 8. At malakas din ang kutob natin na ma-update pa to sa Android 17 and Android 18. So, yun yung isang way kung bakit maganda ring option or the best option ang Samsung Galaxy A16 LTE para sa inyo is yung kanyang operating system. Biruin mo longevity-wise, matagal nyo pa rin magagamit itong smartphone na to. Ilang taon man ang lumipas, kumbaga na-update pa rin siya. Nagsimula to sa Android 14, 15, ngayon 16 na po. Pwede siya sa 17 or sa 18 pa. I think ang promise si Samsung when it comes sa mga A-series sila ngayon is 5 years major OS update. I think 4 to 5 years major OS update. Hindi na kayo talo doon. Lalo-lalo na ngayon, mura na lang siya, diba? At again, yung sinabi kong presyo is the 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Meron din ako A16 LTE mga J-Vlog. Ginawa ko siyang daily driver ng ilang months and binenta ko rin siya. Nag-upgrade ako sa 5G and binenta ko rin at nag-S25 na ako. Pero the reality, nung ginagamit ko yung A16 LTE, napaka-solid. Ang ginagawa ko doon is for watching movies or playing games. Kasi syempre, napakaganda ng display quality ng A16 LTE. Ang Samsung Galaxy A16 LTE kasi ay merong 6.7 inches Full HD Plus 1080p resolution with 90Hz screen refresh rate at stunning Super AMOLED display. Yan ang parati ko nilalaba sa Samsung devices. Yan ang isa sa pinakamagandang panel na pwede natin makuha is AMOLED. And I know marami na naman ako nakikita sa comment section na green line, ganyan bla bla bla. Ako ang tagal ko ng Samsung user to be honest. Since 2011 pa. Wala pa akong smartphone na nagka-green line. Nung binigay ko, nagka-green line, di ba? Again, nasa yan nasa pag-iingat pa rin ng consumer yan kung paano nyo ingatan ng smartphone nyo. Hindi naman biglang lalabas yan. Hindi naman magic yan. Depende na lang, naipit or nalaglag. Minsan yung laglag na yan, ilang araw lalabas yung green line. May ganun kasi mga senaryo. Na subukan ko na yan nung binigay ko yung flip 3 ko sa pamangking ko. Nung nasa akin, walang green line yan. Nung nalaglag niya, nagka-green line. Nanganak pa ng nanganak, di ba? So again, ang green line issue ay nagdedepende po sa consumers kung paano gamitin. And ang AMOLED, kumbaga, yan yung isa sa pinakamagandang panel na pwede natin makuha sa isang smartphone. Talaga matutuwa yung mata mo. Kasi, biruin mo pag naglalaro ka, talaga ma-appreciate mo kasi very detailed, very sharp, tapos buhay na buhay yung color reproduction ng display. At
syempre, pag nanonood ka rin, di ba? Sino ba naman ang ayaw manood sa isang smartphone na merong magandang resolution at ma-offer yan ng A16 LTE? The sad part, of course, of the Samsung Galaxy A16 LTE, hindi sila maka-move on sa notch display. And hopefully sa A18, kasi A17, I thought na yung A17 ay magiging punch hole, hindi pa rin. So notch pa rin yung A17 and hopefully sa A18, di ba? Ngayong taon siguro lumabas din yung A18, gawin nyo naman ng punch hole, di ba? Pero yun, when it comes sa affordability mga idol, A16 is the best option din para sa inyo. Napaka-powerful din ng processor na equip nito, the MediaTek Helio G99. Pwede kayo maglaro dito sa device na to. Again, yung G100 and G99 ay hindi naman po nagkakalayo yan ng performance. Both ay kayang-kaya mag-handle ng mga games. And pag naglaro kayo dito sa A16 LTE, talagang alam nyo yun. Kunyari, merong graphics, certain graphics na hanggang medium lang. Okay na ako Kasi yung AMOLED niya, parang binuboost niya pa or ine-enhance niya pa yung graphics doon sa certain na laro na yon at parang magiging detailed pa siya. So yan yung isang malaking bagay din sa AMOLED panel. Pag naglalaro kayo, naka-enhance siya ng graphics ng nilalaro. So sa G99 Matic, makakalaro naman po kayo dito. Pero Lods, ano ba yun? 4GB lang ang RAM nito Okay ba siya for gaming? Again, okay pa rin naman ang 4GB of RAM. Depende na lang kung paano nyo gamitin. Kung maglalaro kayo, always close lahat ng mga application. Dahil pag maglalaro kayo, doon lang, yun lang mismong naka-open para yung RAM doon lang talaga magfo-focus kumbaga doon sa certain activity na yun. Pero for its price, 4GB of RAM, I know it's not a perfect fit, lalo na for a price na 5,000, 6,000. Pero again, tulad ng sinasabi ko rin sa mga ibang video ko, ang smartphone kasi is kailangan alam mo yun, balance. Hindi naman kasi lahat makukuha mo ng maganda. Hindi naman lahat perfect sa smartphone. May mga cons po yan. So, doon sa 4GB of RAM, nag-benefit naman kayo ng Super AMOLED display na alam mo yon, kumbaga binalance niya. Hindi naman meaning pag 4GB of RAM mabagal siya, hindi na kayo makakapaglaro, hindi na kayo makakapag-multitask. Pwede pa rin naman yan and that is the best minimum na pwede nating magamit na RAM ngayong 2026. Pero I know, iba nakukulangan na dyan, nagta-transition sa 8GB of RAM or sa 6GB of RAM. And 128GB of internal storage and maliit din naman. 120GB is the best minimum na rin na pwede natin magamit. Yan naman si Samsung Si Samsung parang napapansin natin medyo kuripot pagdating sa ganyang mga aspect like sa RAM at ROM, pero bumabawi naman sa ibang specification. And yes, extended RAM, ang Samsung meron siyang extended RAM, pero again, it is not a big help, especially pag naglalaro kayo. Physical RAM pa rin ang titignan. Yun lang naman yung isang nakaka-disappoint, the RAM itself. Pero yung mga ibang specs okay naman, tulad na lang nung kanyang processor. Solid din ang camera nito. Isa to sa merong legit na 3 ang lente. Kasi usually din, di ba, ang mga smartphones ngayon sinasabi triple camera, quad camera. Pero in reality, isa lang yung camera ang gumagana. Depth sensor, AI lens, monochrome lens, di ba? Dito po sa A16 LTE, kompleto rekados tayo ng lente. Meron tayong ultra-wide, meron din tayong macro lens na lahat ng butas na yan sa camera ng A16 LTE ay nagagamit natin or useful po mga ka-J-Vlog. So, yun yung isang pinakamalaking advantage ng A16 LTE sa mga competitors niya. Meron siyang ultra-wide camera na hinahanap din mostly ng mga content creators. Kasi syempre, pag nagbablog tayo, hindi na tayo tumitingin sa smartphone para naman tayo, kunyari, alam mo yung naglo-low-key ka na vlog na ayaw mo yung parang halatang nagbablog kang ganyan. Ako kasi, pag nagbablog ako, nakaganyan lang ako. So, ino-ultra-wide camera ko, panatag ako na nakikita yung buong subject dahil sa ultra-wide camera. So again, ultra-wide camera is very useful at meron yan dito sa Samsung Galaxy A16 LTE. Quality ng photos, malinaw naman kahit papaano. And of course, when it comes sa front-facing camera, okay rin naman mga ka-J-Vlog. The sad part about the Samsung Galaxy A16 LTE is single speaker lang siya. Pero napansin ko naman, even though single speaker siya, it can, it can provide loudness talaga. Malakas din naman yung kanyang sound or yung speaker. Pero syempre, hindi siya magandang, alam mo yun, yung when it comes sa bass quality. Pangit kasi syempre pag loudness tapos di ka rin nagpo-focus sa bass. So sa bass, expect nyo sa tunog na hindi siya ganun kaaya-aya sa bass quality. Pero loudness nandun. Malakas naman yung speaker niya. I think kung i-rate ko speaker ng A16 LTE, especially for its price, usually mga competitors niya ngayon dual speakers na. Siguro ang rate ko dito nasa 7. Sa battery mga ka-J-Vlog,
Very ano naman siya, very minimum 5,000 mAh na removable battery. Even the Samsung Galaxy S23, sa S26 Ultra ngayon, very disappointing ang kanyang battery dahil 5,000 din. So 5,000 mAh battery capacity for an A series, maganda naman, okay naman kahit papaano kasi importante rin yung software optimization. So sa software optimization kasi ng Samsung One UI, kumbaga ano tawag doon, binabalance niya yung consumption ng battery. Meron tinatawag na device usage pattern kung saan pinag-aaralan ng smartphone yung inyong paggamit sa yung paggamit nyo or yung pattern ng paggamit nyo at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So very helpful din yung device usage pattern sa mga consumers natin. And ayun, count sa battery, okay naman. Nakakatagal din naman siya ng isang araw. Depende pa rin sa consumer, of course, kung paano gumamit. Kung straight kayo naglalaro, mabilis siya malowbat. Pero kung mga basic task lang or alam mo yun, social media, calls and text, abot din ng isang araw automatic. The sad part is, of course, wala po tong charger out of the box. Yun lang nakaka-disappoint, syempre. And even naman sa pinakamura ng Samsung, wala silang charger out of the box, mga idol. Kaya, bibili talaga kayo ng charger. Good thing is 25 watts fast charging siya. So, mabilis naman siya mag-charge. Siguro sa 5,000 mAh, mga 1 hour 30 minutes full charge na tong smartphone na to. Pero yon, kung naghanap kayo ng ibang charger na pwede magamit, ang marerecommend kong brand is Anker, Ugreen, and Romos. So, nasa 300 to 500 pesos lang naman yung mga charger na yan na sobrang mura. At huwag nyo nang bilhin yung original charger ng Samsung kasi medyo mahal yan, nasa 1,000 plus. Dalawang charger na yan original na third party. Mostly charger ko, ganyan, Anker, Ugreen, at Romos. At it can do the job naman. It comes sa form factor and all, ergonomics, syempre isa sa the best na na-feel ko or nagamit ko is yung A16 LTE. Pag ginawa nyo to, may feel nyo talaga matibay siya. And maganda yung ergonomics ng buong frame niya kasi yun nga, parang may finger rest kayo sa gilid. At kumbaga sa design, very attractive or eye-catching naman siya even though simple lang yung kanyang, parang simple lang talaga siya, di ba? Camera, tapos back cover, ganun. Pero yung color options kasi na mo-offer ng Samsung A16 LTE, all goods naman mga ka-J-Vlog. At maganda rin naman for me yung design niya. Minimalist but elegant siya tignan. So again mga ka-J-Vlog, for me, this is the best option din na pwede nyo makuha ngayon 2026. Napakamura na A-series ngayon at grabe when it comes sa presyo, solid. Ang laki na madi-discount nyo. Lalo-lalo na pag bibili kayo dito sa ating link. Again, dito sa section na tinuturo ko, tap nyo lang yung screen nyo, lalabas na yung view products dyan. At dyan na kayo bumili ng Samsung Galaxy A16 LTE dahil mas below prices. At meron pang special voucher. Bukod doon sa sale price si Samsung sa online, makakuha pa kayo ng additional discount voucher dahil galing kayo dito sa ating video. Yan ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga consumers natin na gustong bumili ng Samsung Galaxy A16 LTE. So ano pa hinihintay nyo mga ka-J-Vlog? Hanggang may stock kasi usually nawawalan to ng stock. Hanggang may stock, grab yours now dahil hanggang ngayong 2026 napakasulit pa rin po ng Samsung Galaxy A16 LTE.